ang pagmamahal. Tama? Ang pagmamahal ba ay nakokontrol o hindi? Ulitin ko. Ang pagmamahal ba ay nakokontrol o hindi? Hasan, nakokontrol mo? Minsan hindi. Minsan hindi. Hindi makontrol. Pag walang kontrol. Namangha ako sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan humiling siya, fima ma'na hadha ad-du'a, ya Allah, patawarin ako kung ang puso ko ay makapagmahal sa bagay na hindi mo gusto. Allahu Akbar. Hadith. Propeta yun ng Allah. Dahil ang totoo, minsan, ang puso na nagmahal, hindi siya makontrol. Alam mo nang bawal ang minamahal mo pa rin. May asawa na siya, may mga anak, minamahal mo at gusto mong ligawan. Sira ulo ka sa Islam. Bakit mo papatulan ng may asawa? Haram yun. Wallahi mga kapatid, I'm sorry kung nakapagsalita ako ng masama. Tao lang tayo, normal. Pero ang punto rito, ano ibig sabihin? Hindi natin nakokontrol. Kaya bagat naman, ang pagmamahal na ito ay lagi natin ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa araw ng paghukom, ang huhusgahan ay kung ano ang mga nasa loobin ng ating mga puso. Ano nga ba ang sinabi ng Allah sa Quran? Sa Suratul Syu'ara, verse 88. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ito yung araw ng paglilitis, paghuhukom, na hindi makakatulong ang kayamanan at ang mga anak sa isang tao illa man atallaha biqalbin salim, maliban na lamang, may exception sa araw ng paghukom. Ano ang maintindihan natin dito sa aya na ito? Hindi makakatulong sa atin ang kayamanan natin. At ang ating mga anak, kahit sino, ano ang makakatulong? Maliban na lamang na dumating sa araw na yaon na ang kanilang puso ay salim. Wama ma'na salim. Kalbun salim. Anong ibig sabihin ng kalbun salim? Panatag. Sa Tagalog, panatag. Kontento. Ano pa? Dalisay. Dalisay. Very good. Ikhlas. Dalisay. Mayroon sinabi dito ang mga pantas. Si Ibnu Abbas, ang sinabi niya dito sa Kalbun Salim, ay hayyun kalbuhu bila ilaha illallah. Buhay na buhay ang kanyang puso, na ang laman ng kanyang puso ay sumasaksi na walang Diyos na nararapat sambahin, paglingkuran, maliban sa Allah. Gagawa ako ng mabuti para sa Allah. Magmamahal ako para sa Allah. Yun ang sabi niya. Pero dito ako namanga sa isa sa mga pantas na sinabi ni Muhammad Asrin. Sheikh Muhammad Asrin, haythu annahu qal fi qalbin salim. Al-qalbun salim huwa al-qalb ya'rifu anna Allah huwa al-haq wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha. Allahu Akbar. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Subhanallah, napakaganda ng sinabi niya. Ang kalbun salim na panatag at dalisay ay totoo, ay ito yung naniniwala. Walang halo. Totoong totoo na ang Allah ay nandyan. Buhay na buhay, hindi namamatay, hindi naaantok. Tagapaglikha, buhay ang Allah, ang Panginoon sa kanyang puso. Ya'rif annahul haq, totoo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At paniniwala din niya na ang araw ng pag-uukom ay mangyayari. Walang pagdududa. Correct. Dahil kung alam mo na ang mayroong araw ng paglilitis, magiging matakutin ka sa Allah dahil alam mo na may balang araw na ikaw ay lilitisin sa mga ginawa mo. Pangatlo, wa anna Allah yab'athu man fil qubur,
at ang Allah subhanahu wa ta'ala, tayo doon pa lang sa ating libingan ay mayroon ng simula ng ating paglilitis. Yab'athu man fil qubur, may buhay sa libingan. Buhay na kaginhawaan, buhay na tanyag at tagumpay, buhay na nandoon pa lang ipapakita sa iyo ang iyong paraiso, o buhay na ikaw ay kasama sa mga taong makasalanan at sinunod ang sarili at sinunod ang sinungaling mong puso.